we have to be realistic here. Nakita ko yung event, nanood naman din ako, at nalungkot ako dahil yung mga tao, yung mga taga Switzerland, yung mga taga UK, yung mga taga Germany, yung mga taga Paris, eh hindi full blast ang pagpunta. Isa lang ang ibig sabihin yan. Okay? Infiltrated tayo ng Mangga, Bangag, Alpotera. O kumusta naman kayo? Hindi ako natutuwa dahil hindi dumami ang tao. Okay? Dahil yon sa inyong mga alpot. Dahil yun, akala nyo kung sino kayo. Sukang-suka na yung mga tao sa inyo, di ba? O now, ano nangyari ngayon? Siguro alam nyo, iniisip ko, kung napuno nila yung land van, right? Ayan, buti wala si Maharlika. Yung jutang ng Maharlika na yan, ayan, dahil wala siya, ayan, dumami tuloy yung tao. Kaso, ang katotohanan lumabas mga bakla. Hindi nakakatuwa. Dahil ang mga tao, pumupunta lang dapat yun para sa mga Duterte, kaso nasuka sila sa Alpotera Bangag team, kaya yun yung nangyari. Now, at dapat, by the time, nakita na ng, I hope nakikita naman yan ng Office of the Vice President, kasi iniimbitahan lang naman yung Office of the Vice President. Alam nyo, ang pinakamaganda kasi yun talagang unity. Kaso yan, yung temang unity na yan, wala na yan. Dahil yun na-infiltrate na tayo ng mga bangag. Napasok nga tayo ni Walden Bello eh. Diba? Bello. Is it Bello, whatever. Napasok na nga tayo eh. Bakit di ka pumunta, Maharlika? Abay, ang gastos bakla. Sarili kong pera naman ang ginagastos ko. Wala naman akong nakaw sa gobyerno. Kailangan ko magbayad ng utang. Hindi pa nga bayad lahat ng mga ginastos ko doon. Hindi ba lahat bayad ng mga ginastos ko doon? Mga ngutang na naman ako. Oh my goodness. Yes. Grabe yung mga sinabi ni VP. Kaya nga, yun ang sinasabi ko sa inyo. Dapat talaga, pressure ang buong Europa. Paano, sabi ni Sisor, mag-solicit ka rin. Ay, baka ma-audit tayo mga bakla, di ba? Hindi naman tayo gumagawa ng kasindikatuhan tulad ng mga alpoterang nagpahamak kay Pangulong Duterte. Anyway, alam nyo na yan, hanggang ngayon, hindi ko yung tatantan yung isyong alpotera na yan. Hanggat binababoy nila Pangulong Duterte, ako dito, independent ako. You know that. I can speak whatever I want. As long as sa tingin ko ay tama. Yes. Actually, hindi ko pa napanood yung buong sinabi ni Day Sara, no? Kasi magkaiba tayo ng time zone. Naging busy-busyhan din yung alindog ko. Pero isang pagpapatunay kung walang pagkakaisa at na-infiltrate tayo ng mga rebelding makakaliwa na nakikinabang kay Mangga o kung kanino pa man, mahahati-hati talaga tayo. Dahil ako, ang intention ko kahit hindi tayo magkakasundo, kahit nainggit sila sa alindog ko, dahil naka-iconic Claire Collective tayo ngayon, wala tayong magagawa dyan. Hindi naman tayo magkakasundo ng lahat ng bagay eh. Ang importante lang, magkaisa sana tayo at hindi tayo mangbabastos ng mga Pilipino mula sa Europa, you know that already, right? Yun ang nangyari ngayon, di ba? At ang naapektuhan, ang Pangulong Duterte. So ngayon, pinupulaan tayo ng mga bangag na, saan na kayo? Ganyan-ganyan, nangungunti na lang kayo. Dahil yan, di ba? Sa mga nagbibida-bidahang, wala nang ginawa kundi mag-vlog, magpa-increase ng views ang kanilang mga viewers, but they are not fighting for Pangulong Duterte or for the Filipino people or for what is right. They are fighting for the views and the money. You know what I mean? Yan ang katotohanan. So nakita nyo na ngayon. Wala si Maharlika, dapat dumami na kayo dyan. Dahil yung press release nyo, dahil si Maharlika dito, nagkakagulo dahil kay Maharlika, mga julul. Napatunayan nyo ba? Napuno nyo ba ang park? Dahil sa kaputahan nyo mga yawa kayo? Naipagmalaki nyo ba kayo Day Sara? Yung mga tao, nag-travel, full blast pa kayo. Andun si Attorney Vic Rodriguez, andun si Jimmy Bondoc, si Robin Padilla, ang kanyang families, si Bibi at marami pang iba. Di ba, gaya-gaya kayo, open mic. Hindi nyo kinabog yung June 14, no? Yung ang saya-saya namin. Kasi yon ay organic. Wholeheartedly ang pagtanggap namin sa tao na walang pangungutya, walang pagmamayabang. Yan ang dapat, ang dapat ninyong tolaran.
Hindi yung bidabidahan, sip-sip kay Sara, sip-sip kay ganito, ganyan, yan. Hindi nyo naman napuno. Puro ka, yabangan kayo, bayad kayo lahat dyan ng mangga alpotera. O, tapos ano nangyari? Balita ko, nagutom daw yung ibang mga pumunta doon. Wala kasing tamang dissemination of information. Kasi kung tama ang dissemination ng isang organisasyon, let's say for example, dito magpa-party tayo para ipaglaban natin, free PRRD. Anong sasabihin natin? Magkanya-kanya kayong baon. Ginawa namin yan. Kasi although nag-prepare kami ng food, pero natatakot kami, baka kulangin. Kaya nag-announce ako, kanya-kanya tayong baon. Although, wala kaming entrance fee dahil sinolder nga ng grupo ng LA, ni Madam ko, ang pambaya doon, and whatever, kung ano pa man, pero nanawagan kami, magdala kayo, bring your own baon ng kanin. So, walang nagutom sa amin. Doon, malungkot kasi may nangugutom. Kasi yung iba kasi, ang ibang mga pumupunta, in-expect nila, may food and everything. Wala sa impormasyong tama. Hindi kailangan tayo magkasundo, hindi kailangan gustuhin nyo yung pagmumukha ko. 'Di ba? Kasi ang alam ko yung iba nasusuka sa pagmumukha ko kasi inggit lang dahil naka-ICC tayo ngayon. Iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. Anyway, now you know. Okay, now what? Sana sa mga susunod na event, huwag nyong iitsapwera ang mga matatagal ng supporter ng Duterte. Andyan ang DDS Europe. Kahit nasusuka kayo sa pagmumukha nila, kailangan natin ng mag-unite. Andyan ang Maisog Europe, all over Europe yan. Hindi yung infiltrated mangga, NPA, mga putang ina nyo. Waste kayo. Sino nagsakripisyo ngayon? Sino ngayon ang napahiya? Kayo. Di ba dapat madami kayo dahil wala yung jinx? Wala si Marlica. No, wala na yung malas. Siguro alam mo, in-expect ko kung napuno nila yung park. Ang kanilang optics is ganito. Ayan, dumami ang tao kasi wala si Maharlika. Kasi malas. May balat sa puwet. Which is totoo, may balat ako sa puwet. Kaso, nakita ng tao, dahil ayaw sinabi sa akin yung mga tao. Sinabi ng mga tao nung nandoon ako, ayaw na namin pumunta pag andyan pa yung mga demonyo. Anyway, okay? Kinausap ko ba yung mga yun? Hindi. Ba't ko naman sila kakausapin? Desisyon nila yon. And now you know, kapag walang unity, lalangawin tayo. Di ba? Bakit hindi nyo pinapakita ang crowd? At nang makalaman natin ang katotohanan, puro mukha lang ng mga guests. Di ba? Ang saya-saya natin ng 23, ang dami nag-viral video. Budots-budots si Palangga. Kung ano-ano mga pinagagawa natin doon. Viral, milyon, hindi lang ako. Lahat doon naman nagbubudots. Ang daming nag-viral na video from March 23, birthday ni PRRD, di ba? Birthday ni Inday. And now what? Anong nag-viral? Ang kajotahan nyo. Anyway, yes. Ayan. Okay, talagang ganon. Now, sabi ni Doris, yes, correct again. Okay, meron tayong gugurgurin ngayong araw na to. Una ka ha, Ronald, dahil alpot ka, gurgur ka. Bye. Okay, now what? Here, ito yung pinakamatinding laban natin. Magsuka sila hanggat gusto nila Palangga. I know. Kasi, I mean, nalungkot talaga ako. Di ba? Hindi naman ako tanga, marunong ako hindi naman tayo tanga, yung nakatutok, ganun lang. Nakakumpula, sayang naman yung pinamasahin ng mga guests doon. Hindi kayo nag-deliver ng tao. I was sad. Bakit? Dahil yung mga tao ayaw pumunta. Dahil sa pambabastos ng grupo ni Alpoterang bangag na mga buwaka ng Genemes. Mayasaya talaga ang budots niyong iwi. Diba? Ang lungkot, wala si Yari, tsaka wala si Marlica. Kasi wala silang personality like us, diba? No, I'm just being me. My God. Now, let's talk about what? Kasi dapat nagyabang kayo. Hindi ko nakita nag-trending Diba? Sana by now, nakikita na yan ng mga, ng organizers. Kung talagang, sa isang organisasyon kasi, okay, ito lang yan, bago ako pumunta kay Tantoko, hindi tayo pwede lahat magkakasundo. Lahat may mga tayo, may mga pagkakaibang mga pag-uugali. Pero dapat mag-come up tayo sa isang goal. Ano ba goal natin?
para kay PRRD, para sa paglaya niya, para sa awareness ng tao. Pero kung ang goal na nag-uorganisa ay para sa pera, para sa views, para sa pagsipsip nila, wala talaga mangyayari yan. That's vested interest. Kasi ako, kahit hindi ko kasundo, kahit hindi ko gusto yung pagmumuka ng tao, marami ako nakikitang pangit talaga yung pagmumuka, pangit pa ugali. I just keep my mouth shut kasi iniisip ko, iisang goal tayo. Right? Hinahanap nyo ako doon palangga. Naku, pag balik ko dyan, mag-party tayo. At I hope makaalis na, makalaya na ang Pangulong Duterte by that time. You know, yan ang laban natin. Sabi ko nga, even though nasa, you know, lowest point tayo ng buhay natin, because Pangulong Duterte is still there, di ba? So, doon sa mga naghahanap sa akin, abangan nyo yung alindog ko. By that time, baka payat na ako. Malay nyo, di ba? Alright, so let's go to Nina Tantoco. Okay, pinrint out ko, Miss Nina Tantoco, ang iyong mensahe kay Amy Marcos at saka kay sa Bilyonaryo. Okay, isa-isahin natin to palangga. Itong vlog na ito, hindi para para mangutya ng isang namatay na o pamilyang namatay o pamilya ng mga namatay, kundi pagpagising sa kanila o pag-correct ng tama. Tama ba? Pag-correct ng tama. Pag-correct ng mali. Alright, here we go. Okay, balikan natin ang istorya. Ang pag-uusapan natin, dahil nga naglabas na ang coroner's office o medical examiner, okay, and pinrint natin ito para may kopya tayo, para hindi tayo sa internet. Ayan, pinrint natin mga hitad, okay, na may isang Paulo Tantoco na kasama sa entourage ni Lisa Tanas at ng kanyang asawa, ang asawa ni Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco. Noong March 8 ay I think, hindi ko lang alam kung anong date sila pumunta dito, siguro March 3, 4, ay nandito na sila sa Amerika para dyan sa Manila Film International Festival na yan, na gamit ang pondo ng bayan. Huwag nating kalimutan, ang salita, ang nagpondo sa kanila ay pera ng bayan. Okay? Miss Nina Tantoco, okay? Yes, ito, buti naman hindi, basahin muna natin. So alam niyo ng istorya nito, wala na tayo doon sa fake document. Tumalo na, iba na naman ang topic ngayon, yung tungkol naman sa overdose. Okay? We'll talk about that, yung overdose. Kasi, pinopoint out ni Miss Nina Tantoco, ito na lang, sabi niya. Ito basahin ko to yan yung sulat niya. Naloka lang ako kasi kung mayaman ka at ikaw ay may-ari ng Rustans, parang hindi dapat ganito yung way ng writing mo. Nag-comment lang to, parang comment lang to, no? O yan, nag-comment lang siya. Pero syempre, kung ikaw ay may-ari ng isang negosyo, bago mo pakawalan ng iyong communication, it should be polished. Baka naman, during this time, malungkot siya, di ba? O, Miss Nina Tantoco. Sabi niya, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. Sabi niya, I'm Nina Vargas Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time. Okay? Sabi niya, in Los Angeles, California. In the presence of his wife, Dina. Okay? Kaya ko to pinrint para maganon-ganon ko. Mas maganda magsalita para ka nagtuturo, although hindi ako teacher. Okay? Sabi niya, hot water please, darling. Okay? Hindi kasama yun, nasa binabasa ko. Okay, sabi niya, the first lady was not involved. No. Tumalo na ako. Sabi niya, he died in... Wait. Where's my mata? Sorry, malabo mata ni Inday. Sabi niya, okay, ito. Ulitin natin, Ulitin ko. Sorry, good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. I'm Nina Tantoco, mother of the deceased Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9 in Los Angeles, California, in the presence of his wife, Dina. Ayan. So, namatay daw siya, ay kasama niya. Okay. He died, sabi dito, in the presence of his wife. Guhitan ko lang to, Dina, who is the social secretary of the First Lady, Liza Marcos. Tandaan nyo, sinabi ni Nina Tantoco na nung namatay pala si Pawi, yun ang tawag sa kanya, ay kasama niya yung kanyang asawa na appointee ni Marcos Jr., yun nga, social secretary ni Liza Marcos.
Meaning, mga kababayan, by admitting ng kanyang nanay, ay talaga naman nandoon yung kanyang asawa. Kaya marami tayong pag-uusapan dito sa ganitong revelation. Ang sabi dito, he died in the hotel room where he and his wife was staying. So meaning, namatay daw si Paulo na kasama si Dina Tantoco. So marami tayo ngayon papasok sa ating isipan. Kung namatay, hindi kung, confirm, nanagurgur o by accident, di ba? Yun ang sabi ng coroner's report. Okay? Isa-isa natin, himayin natin to. Ayan, ang sabi dito, namatay dahil sa ang dahilan ng cause of death ay aksidente. Manner is accident. Sinabi ko nga dito, sa nakaraang vlog natin, asan ba siya na aksidente? Paano ba siya na aksidente? Nadulas ba siya? Natumba ba siya? Nahilo-hilo ba siya? Tapos dito sa cause A, mayroong pulboronic effects. Yun na lang ang term natin. Then also, may other significant conditions, probable atherosclerotic or cardiovascular disease. So meaning, mga kababayan, dito muna tayo bago na tapusin si Madam Nina Tantoco. So sinasabi niya kasi dito, sinasabi kasi ng report na ang manner o ang pamamaraan ba ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ni Pawi ay aksidente. Hindi ka natin alam kung nauntog, nadulas, tumambling, hindi natin alam. Pero sa cause A, mayroong pulburon effects. At sabi dito, may other significant condition na probable atherosclerotic or cardiovascular disease. In layman's term, meron siyang nakitaan ng meron siyang sakit sa puso. Kasi cardiovascular disease. Meaning, mga kababayan, kapag inintindi ng mga doktor at mga nurses dyan, ng mga galing, ng mga palanggako, ngayon, ibig sabihin yan, sa layman's term, mayroong nakita ang coroners, ang doktor o yung coroners o yung nag-examine ng kanyang puso na mayroong problema ang kanyang mga arteries. Ibig sabihin, example natin, kunyari, yung gripo na lang ng tubig, naalala ko yung lecture namin sa nursing. Okay, naalala ko yung lecture ng teacher ko, ng professor ko. Let's say, gripo ng tubig. Dumadaloy ang tubig na dalisay mula sa Maria Cristina Falls. O, diba, ganyan. So, very smooth sailing ang yung normal lang, ganyan-ganyan. Kaso, biglang may pumasok sa tubo, may nagbara, may mga loko-loko, may nagbara ng whatever, putik, tanso, o any object na hinarang dun sa gripo na yon. So, meaning, kapag hinarangan mo, sa simple lang, ito yung gripo ng tubig, ito yung arteries ng tao, ni Paulo yun, ni Paulo Tantoco. Hinarangan ng ganyan, dahil may harang, di ba, pwedeng sumabog yung tubo. Kaya magkakaroon ngayon ng boom, boom, boom. Di ba? Magugurgur ka ngayon. Kasi hindi na makapunta sa iyong, sa utak mo, ang enough na oxygen na kailangan mo sa katawan mo, di ba? At sa utak mo. So, ganun yung pagpapaliwanag dito sa kanyang sakit. Pwedeng may pre-existing condition or nakita lang nung time na nagkaroon ng pagsusuri. Okay, so kinokorek na kasi na hindi overdose. Okay, fine. Let's stand corrected. Okay? Okay, fine. Okay. Pero maliwanag po, ma'am, na hindi pala inamin, na sinabi talaga na mayroong pulburon effects. Kasi ang pulburon effects, alam niyo naman, nanonood naman kayo ng mga balita, di ba? Kapag ang daloy ng iyong dugo, okay, ay maayos o ng gripo ng tubig mula sa Maria Cristina Falls, kapag tinughungan mo ng pulburon, ang pulburon ay nakakapag-contribute sa pag-dab. Okay? Bumibilis ang iyong what? Bumibilis ang iyong puso sa pagtibok. So, kung bumibilis dahil hindi na, di ba? Imagine, gaganon ka, hindi ka na normal. So, dahil bumara na lahat, boom. Kaya, yun ang mga contributing factors kung bakit siya nabawian ng buhay. Ang question ko, Nina, sabi mo dito, nasa presensya siya ng kanyang asawa. Bata pa to palangga. 44 years old lang to. Ito yung malaking katanungan sa inyo. Arrhythmia. Minda Diaz, thank you for the medical. Ayoko lang kasi gumamit ng mga medical term kasi syempre hindi naman tayo nagle-lecture dito sa ating
mga nursing students. Kaya pinapaliwanag ko sa magkakasundo tayo ng mga simpleng pananalita or layman's term na tinatawag. Here's the big question, ma'am. Sabi mo dito, Madam Nina, na ang iyong anak ay namatay sa presensya ng kanyang asawa. Bata pa to. 44 years old lang yung anak mo. Kung nasa presensya sa Dina Arroyo, which is yun ang statement mo, kung nakita mo, hindi ka naman mamamatay ka agad sa heart attack eh. Naggaganon ka na lang, di ba? Hindi naman heart attack ang kinamatay niya. Okay, Okay, baguhin ko yun. Punta tayo dito sa manner ng accident. Kung na-aksidente siya, let's say for example, na-trip siya, nadulas, napunta na sa banyo, sa bathtub, o sa kung ano man. Meaning, mga kababayan, hindi ka kaagad-agad mamamatay. Tatawag ka ng 911 para i-save ang buhay. Pero bakit sa murang edad, Ma'am Nina, I will, be irresponsible kita kasi wala naman po kayong dito. Ang bottom line po kasi dito, yung gobyerno, no? Pero mamaya pupunta po ako dyan sa inyo. Kasi alam ko, hindi kayo politikong tao, but ibigay natin ang respeto sa tamang tao. Pero ito ma'am, may loopholes dito. Bakit ganun-ganun na lang? Dahil ayon sa aking informante, bakit kung andyan pala ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Dina Arroyo Tantoco, na na-report kasi sa akin yan nung nasa dahig ako ma'am. Siguro yung mga kasama ko doon sa yung kasama ko doon sa bahay, nakita niyo na may picture ko. Kinonfirm sa akin na according to that lady, gumagamit nga yung anak at yung may witness ako diyan. Hindi ako pwede gumagamit yung anak mo at saka si Dina Arroyo. Okay, sige, wag na tayo diyan. Okay, wag na tayo diyan mga ganyan, chuba-chucho. 'Di ba? Kung yan ang statement sa akin, dahil from dahil alam mo na maraming mga chuba-chucho doon. Okay, ngayon, here we go. Nakakapagtaka yun. Kasama yung asawa tapos talagang hindi na iligtas ang buhay. The fact na you're in America and you're in Beverly Hills. Pag nasa Beverly Hills ka palangga, ang 911 dito mabilis pa sa 4:00. So yun lang ang number 1 ko katanungan. Then, the next letter niya, next sentence niya. Okay, he died in the hotel room where he and his wife were staying. Okay? He joined his wife in the trip to be with her. Okay. Good point. Sabi niya, he joined his wife in the trip to be with her. That's why we are questioning we are questioning the government, Miss Nina Tantoco. Kasi, mga kababayan, okay, ang nangyayari kasi, pondo ng gobyerno, kaya nga nagnanawagan tayo na magkaroon ng accountability and transparency kasi pondo ng gobyerno, meaning, Ma'am Nina, ang iyong anak ay mayroong pribilehiyo na tinatawag na, sinulat ko pa natin makalimutan, derivative privilege. Meaning, mga kabalangga, mga kababayan, yung tinatawag na derivative or whatever you pronounce it, privilege, ay na-extend kay Paulo Tantoco bilang asawa ng appointee ni Marcos Jr. Dahil may official position or appointee siya ni Marcos Jr. Like, ano nga siya, di ba? Sabi mo dito, whatchamacallit, okay? Social Secretary ni Lisa Marcos. So meaning, meron siyang derivative privilege. Nakikinabang si Paulo Tantoco ang iyong anak sa pondo ng bayan sa pamamagitan ni Dina Arroyo Tantoco na Social Secretary. Meaning, mga palangga, kung may diplomatic, privilege itong si Dina Arroyo, meron din diplomatic privilege extended or accommodation si Paulo Tantoco. That's why hindi tayo titigil na bakit si Lisa Tanas at si Marcos Jr. nung namatay po ang anak ninyo, ni isang condolences, isang sympathy message, wala. Sinabi mo mismo dito, Social Secretary. So meaning, extended ang privilege. Hindi lang po yan asawa, mga anak kapag nagta-travel ang isang opisyal ng gobyerno.
the more na nagde-demand kami ng accountability, transparency, ilabas nyo ang manifesto nung sila ay pumunta dito, ilabas nyo ang pinagbayaran sa hotel, kung gamit ba ang credit card ng mga tantoko o credit card ng taong bayan. Sabi niya kasi, parang dapat naging, wait a minute, here's the headline. Okay? Madam, the more na dapat maging kabahagi kayo dito sa aming laban na ito, kasi ang nakikita namin dito, ma'am, cover up to eh. Okay, anong sabi ng headline? It made me shed tears. Nina Tantoko calls for compassion. Tells Amy Marcos, First Lady, had no role in San Paulo's death. Cover up na kagad, inilabas mo na si Lisa Tanas eh. Ba't nakalimutan mo, Mrs. Tantoko, matatalino po ang taong bayan. Ngayon babasahin ko pa kasi talagang grabe ito oh. Sabi mo, he joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. Madam, mali ka doon. Question ko, official yun yung pagpunta nila. Tanungin mo ngayon kung paano nakapasok ang pulburon sa kwarto ng anak mo. Taong gobyerno ang asawa ng anak mo. Hindi ba ang taong gobyerno ay alam nila na meron silang legal obligation? Kaya nga tayo may batas sa buong mundo na ang pulburon, napag-usapan namin yan ni Agent Morales, Schedule 1 ba yun? Nag-under yan sa Schedule 1 sa batas ng Amerika, yang pulburon na yan, na ibig sabihin yan ay napakadelikadong substansya or substance na hindi yan pwedeng gamitin kasi hindi yan ginagamit for medical purposes. Ginagamit yan ng mga bangag for recreational purposes. Recreational para mag-create sila ng kabangagan. Much more. You are a business owner, ma'am.